Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another, bagong pakulo ni Kulob na naman, ang Sak F, di ba? Pero ako, para sa akin, in my opinion, Sak F na yung pangalan. Bahala kayo kung ano ang itatawag nyo kay Sak F. Sak! So, ganito po ang nangyari dito. Kasi po, meron pong, show ang Itbulaga called The Clones. And nandun si Kulob at, mukhang nagpapapansin siya doon. And panonoorin natin. Kasi nga, ganito kasi yan nakapunta na kasi ako sa live studio ng isang show. Okay, so ang ginagawa nila dyan mga Lods ay yung crowd, sinasabihan na nila kung ano yung a-actingin first hand. Kunyari, palakpak, sayaw, ganyan. Para maganda yung itsura nila pagdating sa TV. Kumbaga, may floor director doon, tapos kino-choreograph yung mangyayari, di ba? Kaya kita nyo, okay lang naman pumunta dyan kasi libre yan, di ba? Ngayon, for some reason, nakapasok dyan si Kulob or si Zach, and meron siyang mga ginawa dyan na, questionable to say the least. Okay? So, ito yung episode na to. Lalagay ko na lang dito, dito, kasi ayaw nyo naman akong makita pag ito yung topic natin. So, makikita nyo dito si Kulob yan. And si Kulob, or si Zach F yan, may kasama siyang taga-yo-yo niya. Siguro, kaso mabilis, ano kasi siya, nangahagip siya, maliit lang kasi yung studio So, nakikita talaga siya. And eto yan, kung gusto nyong panoorin yung buo, punta lang kayo sa Itbulaga TVJ, ka-voice ni Glock 9, ayan. So, pag nakita nyo dyan, ayan, nagrarap-rap pa, lakihan natin. So, hindi, ang bida kasi dyan, yung mga katunog ni Glock 9, hindi siya. 'Di ba? So, pero meron siyang gagawin dito na hindi okay para sa akin kasi nga hindi naman siya yung yung bida diyan, yung mga bida diyan, yung mga contestants ito. So, bandang 16 and 40 seconds. Ito, play na natin. Tsaka meron din daw magpapahula kay May. Ayan. So, makikita nyo siya. Ayan. So, tinutukan yung camera dito. Tapos, nandyan siya sa Gedli. Okay. Tatanggalin ko na lang yung volume para ako doon sa mga gustong manood nito. Pumunta kayo sa Itbulaga. Teka lang. Playback speed natin 50 seconds. Para makita nyo yung gagawin niya. So, nung tumutok na sa kanya yung camera, meron siyang ginawa dyan. Play na natin. Okay. 10. So, bigla siyang nag-raise ng tawag dito ng cellphone. Kung ano yung nakasulat dyan, hindi ko alam kasi masyado siyang maliit. Maybe kayo, dun sa mga magaling na graphic designers natin dyan, kayo na lang bahalang manghula kung ano. Ang point kasi niyan, isa pa usually kasi yung mga guest nila, pini-pre-select na nila ahead of time. Gets nyo? Ibig sabihin, may audition process yan or may vetting process yan. As far as I can remember, kasi meron akong isang naging natropa dyan na sinali nila sa Showtime nung araw kasi kamukha niya si Manny Pacquiao. So, ang ginawa nila, kinuha siya ahead of time tapos pinasok siya sa Showtime. Tingnan niyo yung gagawin ni Kulob dito. So, nakatutok sa kanya yung camera. Ang ini-interview ito, kita nyo 10. May nakasulat dyan, parang malalaki siguro yung letter kasi tingnan nyo. 1, 2, dalawa, okay? Ayan, hindi gumana, tumigil na siya. Ayan, iulitin niya pa ulit. Di ba? Di ba? OMG, ano ba naman yan, Kulob? Hindi, ganun talaga. Isa pa. Ayan. So, nagpapapansin siya dyan for the few seconds na nakatutok sa kanilang camera. Inaano niya, tinututok niya, ayan nakangiti-ngiti pa. Diba? Ayan. So, tapos, ayan, nung hindi siya pinansin, parang anong gagawin niya? Parang pinalaki niya pa yata yung sinasabi niya. Bakit kasi yan yung nagiging modus niya? Ba't di na lang siya mag-audition? Pwede naman kasi yun Di ba nasa talent agency ka ng The House of Collab? Di ka usapin mo yung House of Collab tapos mag-entry ka dyan sa Itbulaga. Pwede naman yun. Diyos ko, ano yan, gawain yan dyan, kalakaran yan, okay?
Tingnan mo, kesa ganyan na parang gusto niya spontaneous para mas viral. Kasi nga, tinignan ko yung views ng mga Itbulaga uploads, malalaki talaga siya. May 4 million, may 4 million, may 1 million, may 100,000. Parang hindi sila nag-upload ng hindi malaki yung views. Ganon. O, di ba? Tuloy natin. Yan, so, tinututukan niya, ayan. Oh, ayan na. Tapos na yung segment eh. Nung tapos na yung segment, umayaw na siya. Tapos, hindi, napansin ko din, ayan, ito. Pag sa kanya tumututok yung camera, sige, i-ano lang natin. Biruin mo ang bida dyan, yung nagpa-perform as Jano Gibbs, ha? Hindi siya, okay? Tingnan natin. Ayan, tinutok niya, nung nakatutok sa kanya yung camera, tututok uli yung camera dun sa babae, binalik uli sa kanya mga lods. Ayan, op. Ayan. Ay, hindi ko alam kung ano yung trip niya rito, men eh. Like, ano bang ginagawa mo, Fred? Hindi naman... Ako, personally, kung nandyan ako, mag-enjoy lang ako. Kahit siguro, ano eh... Ayan. Oh, ayan, tututok ulit. Ayan, tinaas niya pa, oh, kita mo, kinukuha, tol, meron kasing segment yan. Yung segment na yan, hindi nila ititigil para sa yan. Tuloy-tuloy yan. May program sila eh. Ang program nila ngayon, yung Jano Gibbs. Yung clone ni Jano Gibbs, ang star dyan. Tingnan mo ginagawa nito. Tinataas niya, tapos tinututok niya, yan, oh. Diba? Tapos tinanggal na sa kanya yung camera. 'Di ba? Parang in my opinion lang, parang ito balik isa pa. Kasi medyo ano to eh, medyo bubalik na naman sa kanya yung camera. May monitor kasi yan eh, yung monitor na makikita mo yan, parang sumuko na siya diyan eh. Parang kasi hindi siya pinapansin eh. Aangat niya na naman. Binuksan niya, aangat niya na naman. Alam mo, it's one thing na magkalat ka sa social media, it's another thing na magkalat ka sa national TV. Gets nyo? Like, bibigyan ko kayo ng example Dito sa Pilipinas, maraming cellphone dito. Maraming cellphone dito. Ibig sabihin, I think tayo nga yung most online pagdating sa Facebook. Pero, mga lods, tingnan mo, binalik na naman sa kanya. Pero mga lods, ang point ko rito kasi, miski tayo yung most online, yung TV pa rin ang nakaka-reach ng sulok-sulok na kagilid-giliran ng Pilipinas, 'di ba? Yung mga taga-baryo, mga taga-bukid, yung mga rural areas, nakaka-reach pa rin ang TV doon. Hindi ang cellphone kasi pag wala kang internet doon, GG ka, nood ka sa TV. So 'di ba, kita mo yung airtime sa TV, mas mahal pa rin kumpara sa ads dito sa airtime dito sa internet, 'di ba? So that's why premium talaga yung bayad nila sa mga advertisement sa TV, right? Ganun yung kalakaran eh. Pero itong si Kulob, tingnan mo, nung natutok na naman sa kanya yung camera, ayan, sumuko na yata, hindi pa rin, di ba? Ang tibay pare, ang tibay niya talaga, di ba? I mean, bakit mo naman i-steal yung thunder ni nung clone ni Jano Gibbs? Di sumali ka. May talent ka naman eh. Yun yung problema dun eh. Ayan, yan, sumuko na yata. Ano yan? Ito, hindi ko to napanood tong part na to eh. Pero napanood, inaabangan ko lang yung gagawin niya kasi. Ito. Meron pala. Valentine's Day na malapit na. Ay, meron daw. Ay, yun na tayo. Meron pala. Tinuro pa yung taga-yo-yo niya. Sinama sa kahihiyan kasi nga walang Valentine. Nakatingin na masama sa akin, alis na ako mamaya. Thank you. Alam nyo mga lods, kailangan mo naman talagang mapansin sa social media para para magkaroon ka ng traction. And many people are doing that. Lahat gagawin para pansinin. Lahat ng katoksikan gagawin para mapansin. Di ba? Pag may drama, sagot ka kagad. Di may papansin na sa'yo. Gawa ka ng issue. Pero kung meron kang opportunity na para pansinin dahil sa talent mo, pagkanta, pagsayaw, pag-acting, comedy, lahat yan.
napaka-blessed mo na kasi meron kang bagay na pwedeng gawin dito sa internet na hindi mo kailangan maging toxic or hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo para pansinin. All you have to do is show your talent to the world. This is why I'm so frustrated kay Kulob eh. Kasi parang meron kasi siyang talent na totoo. Na talagang kapag hinone niya yon, he could be a world-class singer. Pero kita mo ginagawa niya, nagpapapansin siya kila Bossing na ganyan. Ano ba gusto niya? Papansinin siya ni Bossing, ititigil yung programa para sa kanya. Hindi naman pwede yun. Kailangan mag-antay ka sa turn mo. Paano yun? Kausapin mo yung management mo. Sabi mo, baka pwede ko mag-guesting sa TVJ or sa Itbulaga or sa Showtime kung saan man para may national recognition ako, 'di ba? Pero kung gagawin mo 'yan, magpipila ka diyan para mapansin, 'di ba? And ang ending niyan, parang umiepal ka lang, 'di ba? Ano yung point noon? Ititigil nila yung show para sa 'di ba? Sino yung ka-clone mo, 'di ba? I don't know. Ako, hindi wala naman akong talent sa pagkanta. Hindi, di ba? Si Harry Roque, matalino yun. Kaso, DDS eh. Pero sayang talaga, Kulob. Kung ako sa kanya, parang awa mo na tol. Focus ka sa talent mo. Kumanta ka, mag-cover ka ng mga kanta. Doon mo na lang i-focus yung lakas mo. Sana nga meron akong ganong talent, mga Lods eh. Kung totoo lang, kung tutuusin po. Or parang kahit yung mag-rap lang eh, yung mag-battle rap. Oh. Di ba? That's another talent na ang dami ng umasenso dyan, di ba? Mula kay Looney, kay Sinyo, kay GL, kay Six Threat, kay Mot, di ba? Ang daming battle rapper na sumikat ng dahil sa pagbabattle rap. And of course, yung mga rapper. Ikaw, singer ka na magaling tol. And here you are. It's so frustrating mga kamats, mga kaibigan. And you know, alam mo yun, like, this is the frustrating part dito eh. Pwede siyang kumanta ng kahit anong trending na kanta ngayon. Kanta siya ng mga TikTok covers na yung suikat, ayun, titingnan ng tao yun, ang galing pala talaga ni Kulob, no? Pero anong ginagawa niya? Ini-spend niya yung time. Ngayon sa TVJ naman niya ginagawa yung ginawa niya kila Kong TV nung araw, di ba? Sa tingin mo ba, gagana pa rin yan na ngayon na alam na ng tao yung halos nangyari sa Team Payaman, di ba? Kasi nga hindi naging maganda yung result ng Team Payaman eh. Sana ang ginawa niya, kumanta na lang siya. That's the frustrating part dito, mga kamatis, mga kaibigan. Anyway, that's all for me. Gege mga Lods.